Kim Chu and Mr. Paulo Avellino. Totoo nga ba ang issue patungkol po sa mga balitang nagli-live-in di umano itong si Paulo at si Kim sa iisang kondo, no? So yun ang ating pag-uusapan. So pero syempre pag-usapan natin kasi patuloy pong umaani ng matinding atensyon ang tambalang Kim Chu at Paulo Avellino na mas kilala bilang Kim Pao. Sa kasalukuyan kasi hindi lamang chemistry sa telebisyon at pelikula ang pinag-uusapan kundi maging umano'y mga personal na kaganapan sa kanilang buhay. Kamakailan lamang ay naging laman ng entertainment, no? Headlines ang balitang may pinagbibiling bahay umano ang isang aktres at may usap-usapan na paghahati raw sa kondo ni na Kim Chu at Paulo Avellino. Kasabay nito, umani rin ang papuri ang Kim Pao fandom matapos magsagawa ng isang outreach program para sa mga tricycle drivers na apektado ng presyo ng gasolina at bilihin. So yung dalawang balitang ito ay talaga namang nagkabigay ng magkaibang mukha ng Kim Pao phenomenon. Una, ang walang tigil na intriga at spekulasyon tungkol sa kanilang relasyon at ikalawa, ang positibong impluensya ng fandom culture pagtulong sa komunidad. Ang patuloy na paglakas ng Kim Pao tandem mula na panungunang magsama sina Kim Chu at Paulo Avellino ay proyekto, no, na mabilis na lumakas ang kanilang fandom. Maraming manonood ang nakapansin ng natural na chemistry ng dalawa dahilan upang magkaroon sila ng loyal fanbase. Hindi rin inaasahan ng marami na magiging ganoon kalakas ang suporta sa kanila ng tandem dahil magkaiba yung image nilang dalawa. Si Kim ay matagal nang kilala bilang Chinita Princess while ito naman pong si Mr. Paulo Avellino ay mas kilala bilang isang talaga namang seryoso at intense sa kanyang acting roles. Ngunit, syempre, nang magsama sila sa mga romantic projects, tila nag-click ang kanilang personalidad. Unti-unti na rin naging aktibo ang fans ng social media lalo na sa X, Facebook, TikTok at YouTube. Sa paglipas din ng panahon, hindi na lamang basta love team ang tingin ng fan sa Kim Pao. Para sa marami, isa na itong comfort fairing dahil sa pagiging natural, relax at hindi pilit na kanilang samahan. So, dahil po dito, dahil sa pagiging relevant po nila, sikat, no? Dahil masasabi natin talaga na marami na rin talagang napatunayan si Kim at Paulo pagdating sa industriya. Kaya naman hindi rin sila nilulubayan ng intriga. May mga chismis kasi at pinakamainit na usapin ngayon kamakailan lamang na lumabas tungkol sa umano'y condo arrangement ni na Kim at Paulo. Ayon po sa mga entertainment rumors at online discussion, may mga spekulasyong may condominium property na inuugnay sa dalawa. Grabe. May mga netizen pang naglabas ng sari-saring teorya. May nagsasabing magkasama umano sila sa kondo, may nagsasabing may investment property sila, habang ang iba naman ay naniniwalang simpleng chismis lamang ito ng fandom at entertainment circles. Hindi rin nakatulong na may ilang entertainment channels at vloggers na naglabas ng content issue hinggil sa umano'y property issue ng dalawa. Kasabay nito, lumutang pa ang mga balitang may bahay umano na binibenta ang isang aktres dahilan upang mas lalong pagdugtong-dugtongin ng netizen ng iba't ibang impormasyon. Gayunpaman, mahalagang tandaan na hanggang ngayon ay wala pang official na confirmation mula kina Kim at Paulo tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon o sa mga property rumors na ibinabato sa kanila. Bakit kasi talagang masasabi mong malakas yung public interest nila, 'di ba? Kasi syempre hindi rin po maikakaila na malakas talaga yung kanilang public interest sa Kim Pao dahil yung kakaibang dynamics ng kanilang tambalan, 'di ba? So kaya naman talagang masasabi mo na lahat ng gagawin nila binabantayan ng publiko. Even ito pong chika na ito na lumabas na talagang meron silang condominium na kung saan share sila, diba? So, ang point of view lang natin with regards to that is that kung kasi kapag bibili ka ng isang property, alam natin na ipapangalan yun sa mag-asawa. Kung kayo po ay mag-asawa na, so magiging conjugal property nyo yan. At if ever whatever happen, kayo maghiwalay or what, isahatiin nyo po talaga yung mga property na yan. Or else, ipapamana or mapupunta yan dun sa magiging o sa kapartner mo kung sakasakaling mawala na yung kapartner, diba? Pero sa case kasi ni Kim at saka ni Paulo, kung nagsishare na po sila at hindi pa rin naman sila legal na kasal, hindi ko alam kung ano yung arrangement, diba? Doon po sa na yun, sa condo. Kasi sa mga condo kasi, parang rent to own yan Nagbabayad ka monthly ng mga condo dues, lahat ng mga, yung rent mo, diba? Every month. Tapos nagbabayad ka ng yung taxes, yan. Yung mga binabayaran kasi dati nag-condo kami pero iniwan namin dahil sa sobrang daming bayarin, 'di ba?
So dahil dito, ayun, yun yung pinag-uusapan at marami rin talaga na parang natuwa dun sa balita na yun kasi kung ginawa nila yun, ibig sabihin in totality, nagle-live-in na sila sa isang condo. 'Di ba? Ang sarap isipin na talagang iba na talaga ang level ng relationship ni Kim at ni Paolo kung ganun ginagawa na nila tong mga bagay na ito. At the same time, kung sakali namang ginagawa nila ito, desisyon nila yan at wala naman silang tinatapakang tao, single naman sila parehas, 'di ba? Kung sakaling ginagawa nila yan in real life, wala namang masama. 'Di ba? Wala ko tayo nakikitang masama, wala silang inaagrabyado, 'di ba? As long as na talagang nababayaran nila ng tama yung kondo, 'di ba? Yun naman po yun eh. Pero alam niyo po ba, bukod po sa balitang yan, talagang nagkaroon din po ng isa sa mga headlines to patungkol po doon sa influence ni Miss Kim Chiu kasi meron pong mga usap-usapan dito na parang yung Kim Pao fandom po is nag-ambag-ambag sila ng pera nila. Yung mga Kim Pao fandoms ay nag-shell out ng kanilang mga pera para makaipon sila ng fund maipapantulong doon sa mga tricycle drivers na nabigyan ng 2 kilong bigas or 200 pesos na panggas. Ayon sa ulat, may 100 tricycle drivers. Kung 200 pesos per so nasa yun, 200,000, 'di ba? Kasi 100 katao na tricycle drivers for tricycles is 200 pesos. So ibig sabihin, yun po ay 200,000 kasi dodoblin mo. So yung proyekto ay sinagawa bilang bahagi ng birthday celebration ni Kim Chiu at Paolo Avellino. At ayon pa sa fan group, nais silang ibahagi ang inspirasyong natanggap nila mula sa kanilang iniidolo. Sa halip na puro online fangirling lamang, pinili nilang nilang gamitin ang kanilang influence, yung kanilang fandom para talagang maibahagi bilang inspirasyon doon po sa ginawa po ni Kim. If you remember nung birthday niya, 'di ba? Parang naghanap siya ng mga tricycle drivers na matutulungan niya, binigyan niya po ng grocery, binigyan niya ng pera, ng panggas, ginasa niya. So ganun siya nag-pay out or parang ganun siya nag-shell out ng kanya pong sariling pera para itulong dahil sa kasagsagan nga ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Kaya naman talagang sobrang saludo po tayo sa mga Kim Pao fandom na hindi lang basta humahanga sa artista but tumutulong din sa mga komunidad. At sa issue naman ng pagkakaroon nila ng condo, sharing condo, ay naku, talagang tayo dyan, happy tayo na to hear those words. Ibig sabihin lang yan, ngayon pa lang kinikilala na nila deeply yung isa't isa para at least, di ba, pag talagang kinasal na sila o sila na talaga endgame, hindi na ganong kalaki yung kanilang adjustment na gagawin. So kayo po, anong niyang saloobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today from and Miss Janine Gutierrez, abay-sabay na bumoses at tila may sinupalpal ang bawat isa. So ano nga bang nakapaloob sa balitang ito? Yan ang pag-uusapan natin maya-maya lang. But at ngayong araw, eto na, let's talk about this one. Lagi po kasing parang nababalita na pag po nai-involve itong si Kim Chiu tsaka si Janine Gutierrez sa isang issue na may kinalaman kay Paolo Avellino, nagkakagulo yung mga Kim Pao fans. Aminin man natin yan o hindi, pero we cannot deny the fact na talagang si Kim ay para kay Paolo at si Paolo ay hindi po nagkaroon ng anumang relationship kay Janine, for the record. Yun pa yung sinasabi ng mga fans dyan sa comment section kasi parang sinasabi nila na kinokorek nila yung sinabi natin during those time na nagbigay tayo ng update. So yun nga yung sinasabi nila, pero this time kakaiba kasi itong si Miss Kim Chiu at si Miss Janine Gutierrez ay tila baga bumoses at talaga namang nakisawsaw at sinupalpal ang ilan sa mga politiko. Hindi na lamang simpleng showbiz ang pinag-uusapan ngayon sa social media, kundi pati na rin ang mga isyong politikal at panlipunan sa bansa. Sa gitna ng mainit na balita tungkol kay Senator Ronald Bato de la Rosa at sa mga usapin sa Senado, ilang kilalang personalidad sa industriya ng entertainment ang hindi na napigilang magbigay ng kanilang opinyon. Kabilang dito sina Janine Gutierrez at Kim Chiu na kapwa nagpahayag ng saloobin tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa Pilipinas. Ayon po sa ulat ng Abante Tonight, ay naging usap-usapan ang matapang na pahayag ni Janine Gutierrez laban kay Senator Bato de la Rosa matapos itong humingi ng suporta mula sa mga Pilipino kaugnay ng kinaharap nitong usapin sa International Criminal Court or ICC. Samantalang ayon po sa ulat ng Bandera Inquirer, nagpahayag din si Kim Chiu ng pagkabahala sa mga nangyayaring kaguluhan sa Senado at sa lumalalang tensyon sa politika ng bansa.
Nag-ugat ang lahat matapos kumalat online ang panawagan umano ni Senator Bato de la Rosa na suportahan siya sa sambayan ng Pilipino habang hinaharap niya ang issue ng ICC kaugnay ng war on drugs noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So dahil dito ay hindi po napigilan at tumaas ang kilay ni Janine Gutierrez nang maglabas ng kanyang saloobin sa kanyang social media account sa kanyang post na tila pinapunto niya na hindi dapat makalimutan ang mga pamilyang naapektuhan umano ng madugong kampanya kontra droga noon. Marami ang nagulat dahil bihira lamang magsalita si Janine tungkol sa sensitibong usaping politikal na kilala siya bilang isang pribadong artista na mas nakatuon sa trabaho at pamilya. Kaya naman, nang magsalita siya, mabilis itong nag-viral at naging sentro ng discussion online. May mga netizen na pumuri sa kanyang katapangan. Para sa kanila, mahalagang may mga personalidad na handang magsalita para sa ordinaryong Pilipino. Ngunit mayroon din mga bumatikos at nagsabing dapat umiwas na lamang ang maartista sa politika. Sa Reddit at iba pang social media platform, makikita ang hati-hating reaksyon ng publiko. May mga sumang-ayon kay Janine at nagsabing dapat lamang na managot ang mga opisyal kung may aligasyon laban sa kanila. Ngunit mayroon ding nagtanggol kay Bato de la Rosa at sinabing marahil ring Pilipino ang sumuporta noon sa kampanya kontra droga dahil sa pagnanais ng pababa ang kriminalidad. So dahil po dito ay hindi rin naiwasan ni Kim Chiu na maglabas at bumoses patungkol sa isyong ito. Sabi niya, nagtanong po siya anong nangyayari sa Pilipinas. Kung si Janine ay diretsahang nagpahayag ng saloobin tungkol sa usapin ng ICC, si Kim Chiu naman ay tila nagpahayag ng pagkalito at pagkadismaya sa nangyayari sa bansa. Sa ulat ng bandera, sinabi ni Kim sa kanyang social media post ang tanong na anong nangyayari sa Pilipinas kasabay ng kanyang reaksyon sa mga nangyayari sa Senado at sa mga maliliit or may init na balitang politikal ngayon. Hindi ito ang unang pagkakataon na naging vocal si Kim sa kanyang opinyon tungkol sa mga isyu ng bayan. Matatandaan dati na rin siyang naging sentro ng kontrobersya matapos ma-misinterpret ng ilan ang kanyang mga pahayag sa telebisyon tungkol sa gobyerno at sa kalayaan. Pero sa pagkakataong ito, marami ang nakarelate sa kanyang nararamdaman. Sa dami ng isyong kinaharap ng bansa mula sa politika, ekonomiya, pagtaas ang presyo ng bilihin hanggang sa bangayan sa Senado, maraming Pilipino ang tila napapaisip na rin kung saan patungo ang bansa. May mga artista rin na may karapatang bang magsalita. Isa ito sa laging mainit na debate sa social media. Kapag ang artista nagsalita tungkol sa politika, agad namang may dalawang kampo, sumusuporta at bumabatikos. May mga nagsasabing dapat ay tahimik lamang ang mga artista dahil hindi naman sila eksperto sa politika. Ngunit para sa iba, bilang mamamayan ng Pilipinas, may karapatan din silang magpahayag ng kanilang opinyon. Sa totoo lang, hindi naman talaga mawawala ang impluensya ng mga artista sa Pilipinas dahil milyon-milyon ang kanilang followers. Natural na may epekto ang kanilang mga salita sa publiko. Kaya naman bawat opinyon nila ay agad na pinag-uusapan. Ngunit may kaakibat din itong panganib. Kapag nagsalita sila, maaari silang mawala ng fans, proyekto o masangkot sa matinding bashing online. Kaya hindi biro ang pagiging vocal nila, no? Lalo na sa usaping politikal sa Pilipinas. Which is very true, diba? Kasi minsan, kapag po nagsasalita sila, may mga supporters din kasi yung mga kandidato, yung mga politiko na yan. Kaya kapag nagsalita sila against anyone sa mga politician, binabalikan or nababack to you sila ng ilang mga supporters nito. Ngunit talagang masasabi mong may kaakibat talagang panganib yun. Pwede silang ma-cancel culture pero talagang bumoses itong si Kim Chiu at si Janine. Parang nagkaisa sila sa pagkakataong ito. Kapansin-pansin na halos lahat ng reaksyon ngayon ay umiikot sa social media. Isang post lamang ng artista ay pwede nang maging viral sa loob ng ilang minuto. Pero kasabay nito ang toxic na discussion, imbis na maayos na palitan ng opinyon, madalas ay nauuwi sa personalan, pambabash at fake news ang usapan. Makikita ito sa mga comment section kung saan ang ilang netizen ay agad nanguhusga depende sa political side ng isang tao. Kapag hindi nila gusto ang opinion ng artista, agad nila itong kinakancel o inaaway online. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Nakakalungkot isipin na imbis na pinag-uusapan natin yung tunay na problema ng bansa, minsan mas nauuna pang awayin
ang awayan na magkabilang kampo, 'di ba? So, sa kaso kasi ni Janine at Kim, makikitang maraming ordinaryong Pilipino emotionally invested sa nangyayari. Hindi lamang to simpleng chismis o showbiz kundi usaping may connection sa hustisya ng karapatang pantao at kinabukasan ng bansa. May mga netizen na nagsasabing nakakatuwang makakita ng mga artistang hindi takot magsalita. Para sa kanila, mas nagiging relatable ang celebrities kapag ipinapakita nilang may malasakit din sila sa bayan. Ngunit, mayroon din nagsasabing ginagamit lamang ng ilan ang kanilang platform upang makisawsaw sa trending issue. So, ano man ang dahilan, malinaw na malakas pa rin ang impluwensya ng showbiz personality sa opinyon ng publiko. So nagte-trending man ngayon si Kim Chiu at saka si Janine Gutierrez, hindi dahil kay Paolo Avellino, kung hindi dahil sa kanilang mga pinaglalaban sa politika, which is isang bagay na magandang makita, no, na si Janine at si Kim Chiu ay may pakialam sa kung ano man nagaganap sa ating bansa. Kaya naman nasa likod ng lahat ng ito, mas malalim ang pinanggagalingan ng emosyon ng mga Pilipino, 'di ba? So at habang patuloy na mainit na usapin sa politika, ay sa huli, ang makikita ng pahayag ni Janine at Kim Chiu sumasalamin lamang sa maraming Pilipino ngayon. Nalilito, nag-aalala at naghahanap ng hustisya, direksyon para sa bansa. At habang ang patuloy, no, ng usapin sa politika, ay siguradong marami pang artista at kilalang personalidad ang posibleng magsalita sa mga susunod na araw. So yun yung ating aabangan. Malay nyo, biglang si Paolo magsalita na rin patungkol sa isyong ito. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone!